Yes, so magandang hapon po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo po ngayon ay nasa verses 8 to 9 ng Isaiah chapter 34. So tayo po ay, bago magpatuloy, tayo muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Ama, maraming salamat po sa hapong ito. Sa patuloy na biyaya, na kalakasan, buhay at karunungan. Maraming salamat po sa buhay ng mga kapatid at patuloy na nagsasama-sama upang sumunod sa iyo, Panginoon. Gabayan niyo po ang gabing ito ng pag-aaral. Kayo po ang manguna sa amin sa pag-aaral na ito. Gabayan niyo po ang mga kapatid namin na patuloy na nag-aaral at ito'y sabay-sabay naming maunawaan at may pamuhay at mapagbigay ng kapurihan sa iyo. Gabayan niyo po ang internet connection ng bawat isa. Gabayan niyo po ang family ko at ang buong Touching Lives. Tinatas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, kagabi po, tayo po ay magandang gabi po, Pastor Nanding, no? Nandiyan ka na agad, Pastor. Salamat sa iyo sa iyong palaging pagsama sa amin. Salamat po, magandang hapon. Tayo nga po ay natapos kahapon sa verses 5 to 7 na tumutukoy nga po sa paghukom sa Edom. Ito nga po ay pinili bilang isang kinatawan ng mga bansang nakaharap sa tabak, no, ng Diyos. So, ang imahe ng paghain at pagdanak ng dugo ay ginamit upang ilarawan ang kabuuan ng paghatol. At dito nga po nabanggit sa verse 5 na si Yahweh ay naghanda ng espada sa kalangitan upang gamitin laban sa Edom, sa bayang hinatulan niyang parusahan. Sa verse 6, ang espada ni Yahweh ay puno ng dugo at taba. Iyon ay dugo ng mga tupa at kambing at taba ng lalaking tupa sapagkat siya ay maghahandog sa Bosra. Marami siyang pupuksain sa Edom. Tumutukoy din ito sa pagkawasak, no? So alam naman natin, ang espada o ang tabak na ginamit sa katawan ng hayop ay nagpapakita ng pagwasak sa katawan nito. So ito ay nagpapakita ng pagkawasak at paghukom ng Diyos sa Edom. So again, hindi lang po tinuturing ito ay ang tungkol sa Edom, siyempre sa lahat po, no? Yan. At sa verse 7, sila'y nabubuwal, no, parang maiilap na toro at barakong kalabaw, matitigmak ng dugo at mapupuno ng tabak ang buong lupain. So again, mga kapatid, dito po ay nagpapatuloy sa paghuhukom ng Diyos sa Edom dahil sa kanilang pagsalungat, no? At pagsalungat sa Panginoon. So sa ating pagpatuloy, tayo ay dadako sa verses 8 and 9. So sa ngayon, ay patuloy tayo sa verses 8, no? And 9. So sa verse 8, sinabi dito, sapagkat si Yahweh ay may nakatakdang araw ng paghihiganti. Isang taon ng paghihiganti, alang-alang sa Zion. So magandang gabi po kay Ate Alma sa Ornido Family. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Kasama ko nga po pala dito si Princess at si Pastor Dom. Yan. So, sa King James Version, for it is the day of the Lord's vengeance and in the year of recompenses for the controversy of Zion. So, ang talatang ito po ay nagsasalita ng isang tiyak na panahon ng paghihiganti at kabayaran para sa layunin ng Zion. So, dito po ang paghiganti ay nagpapahiwatig ng banal na pagkilos ng katarungan. So, dito nabanggit din dito na tumutukoy din sa pagtatakda ng Diyos sa araw ng kanyang paghihiganti ay isang bagay na may kasiguraduhan, no? Isang bagay na dapat nating matutunan na pag sinabing sa araw na to, ito po ay sa kanyang pagbabalik, sa kanyang pagdating, no? So, ang panaralang ito ay nagpapahiwatig ng isang tiyak at kasiguraduhan na araw o oras na itinakda ng Diyos para sa pagtupad, no, sa pagpapatupad ng kanyang paghatol. Ang pagsasagawa ng katuparan sa kanyang pagpataw sa Edom, no? Isang bagay na tayo mismo bilang nag-aaral ay ito po ay nangyayari at mangyayari din. So ang konsepto ng isang araw na paghiganti ay matatagpuan sa buong aklat ng Isaiah sa iba pang aklat na puno ng propesiya. So tulad ng Isaiah 61 verse 2 at Jeremias 46 verse 10, kung saan ito ay nagpapahiwatig ng banal na paghihiganti laban sa mga bansa o sa mga tao na
tumaliwas o sumalungat sa kautusan at kalooban ng Diyos. So, sa mga hindi nagtiwala at mga hindi sumunod. So, matatandaan natin na dalawa lang lagi ang patutunguhan ng mga tao, no? Kung ikaw ba ay sunod, siyempre may pagpapala. At kung ikaw ay tumaliwas at sumalungat sa Panginoon, alam na natin kung anong pwedeng puntahan at talaga sigurado. Siyempre sa kaparusahan at kapamakan. So, ang araw na ito ay hindi basta-bastang simpleng araw lamang. Alam naman natin, ito ay itinakda ng Panginoon noon pa man. Ngunit, bahagi ito ng pinakamataas na plano ng Diyos na sumasalamin sa kanyang katarungan, no, at katwiran. Tayo madalas sa sitwasyon ng tao, pag ang tao ang nag-schedule, minsan tayo ay nagre-reset, no, nagre-reschedule, or minsan napopostpone. Pero itong schedule na binibigay ng Diyos, syempre siya lang po nakakaalam nito. Siya lang po ang nagtakda at magpapatupad at mangyayari ang oras na to. So, doon natin makikita ang pagkakaiba ng karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Bilang tao, tayo ay nakapag-schedule, subalit hindi natin to nasusunod minsan. Madalas ay hindi pa nagaganap o hindi pa nangyayari. So, ang araw ng paghiganti ay madalas na nauugnay sa araw ng Panginoon o sa kanyang pagbabalik. Isang panahon ng parehong paghukom at kaligtasan. Ito rin ay makikita rin sa ibang mga aklat tulad ng Joel at Sepanyas. Isang taon ng kabayaran na ang terminong taon ay kaibahan sa araw na binanggit kanina. So ito nga po ay nagmumungkahi ng isang mahabang panahon ng paghatol ng Panginoon. So mahabang panahon na mararanasan ang kanyang kaparusahan. Patuloy natin pinag-aaralan na patuloy nating pinapaalam sa bawat isa na itong kaparusahan na to ay kahit kailan man ay hindi mo rin hahangarin na maranasan. Kasi ngayon pa lang na nahihirapan ka, ay sumusuko ka na how much pa yung pinakamatinding kaparusahan na ipapataw o ibibigay sa'yo o paparanas ng Panginoon ay talaga namang hindi mo talaga to magugustuhan. So again, paulit-ulit na panunumbalik, paulit-ulit na paalaala ng pagsisisi ang dapat nating matandaan at maunawaan sa bagay na ito. So ito ay nagpapahiwatig na ang pagiganti ng Diyos ay lubusan at ganap, no? So, kumbaga sa madaling salita is yung sagad, no? Yung talagang literal na masasabi nating pinakamatindi niyang parusa na mararamdaman ng tumaliwas sa kanya. So, hindi minamadali o pabigla-bigla ang ideya ng kabayaran ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay nag-aayos ng lahat. Siya yung nagtakda ng lahat at again, ang mga sumusunod ay pagpapalain at parurusahan ang mga taong sumalungat o hindi sumusunod sa kanya. So kung ano yung ating ginagawa, no? Kung ano yung ating mga itinanim or ipinamuhay ay doon magbabase ang Panginoon, no? Doon magbabase ang paghatol niya sa atin. Again, once na sumunod tayo at namuhay tayo sa kanyang mga salita at tayo ay tunay na sumampalataya sa kanya, nandun po ang pagpapala. So, makikita po natin paulit-ulit yung yung paalaala ng Biblia dahil ito po yung dapat na gawin, no? Na kasi marami sa atin nakakalimot, marami sa atin ang nagbabaliwala, nagpipikit-balikat na akala ay talagang mabuti ang Diyos. Yes, mabuti po ang Diyos. Pero ang nagpaparusa po ang Diyos, no? Yung mga ibang katuruan na ang natuturo lang is kabutihan ng Diyos, ito po ay hilaw, no? Kasi bakit? Hindi nasasabi yung other side, no? Nagiging tayo, in denial, nagiging sugar-coated tayo. So ito ay nagpapahiwatig na ang pagiganti ng Diyos ay matutupad. At dito ay nagpapahiwatig din ng kaligtasan sa kanyang mga ililigtas. Gaya na makikita sa Roma chapter 2 verse 6, sinasalamin nito ang prinsipyo ng Biblia ng paghahasig at pag-aani, no? Kung saan ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan, may mga resulta kung ano ang iyong ipinamuhay at naging buhay dito sa mundo. So gaya ng
Gaya ng nabanggit din sa Galatians 6, 7, and 8. So, what you sow, you reap. Yan. So, ano yung tinanim mo, yung aanihin. So, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, sumunod sa Panginoon, pagpapala mula sa Panginoon. At kung hindi naman at kasamaan, puro kasinungalingan o anumang kasalanan, kasama ka doon sa parurusahan. So, isang taon na paghihiyanti alang-alang sa sayon, ang layunin nito sa sayon ay kadalasan kasing kahulugan ng Jerusalem. So, ito po ay kumakatawan sa tao ng Diyos, sa mga tao ng Diyos. At ito ay sentro ng kanyang banal na presensya. So, ang layunin na ito ay tumutukoy sa pangako ng Diyos sa kanyang pinagtipan ng mga tao. At sa kanya siyempre pangako sa kanila na alam natin na ito ay mangyayari at matutupad. So, sa lumang tipan, ang sayon ay inilalarawan bilang isang lugar kung saan nandun manirahan ang Diyos at kung saan ipinahayag ang kanyang kaligtasan na makikita sa Psalms or Awit 132, 13 to 14. So, binibigyan din dito ng pariralang ito na ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Again, natalakay natin last time na ang pangako ng mga tao o sino man politika o mga nanalo sa halalan ay madalas ay hindi natutupad. Dapat, di ba sabi nga ay ang mga pangakong napapako, subalit ang Diyos, dito tayo lubusang magtiwala at umasa dahil ito po ay matutupad. So, ang pagtupad ng mga propesiya na kanyang inihayag sa aklat na ito sa pamagitan ni Propeta Isaiah ay siguradong ito ay mangyayari. So, ang kanyang pinakahuling plano na ibalik at bigyang katarungan ang kanyang mga tao. So, makikita natin, mga kapatid, na ang bawat salita ng Diyos ay may kasiguraduhan, no? Hindi natin pwedeng igaya sa mga salita ng tao lamang na nababago, na hindi nagyayari, o minsan puro kasinungalingan. Subalit ang Panginoon, isa lamang ang nais niya sabihin sa atin, kundi siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lahat ng kanyang sabihin ay totoo. So, tandaan natin, ang araw ng pagiganti ay propesiya na yan, no? Sa panahon kung kailan ipinatupad ng Diyos ang katarungan at paghihiganti laban sa mga sumasalungat sa Kanya. At siyempre sa mga taong patuloy na tumatalikod at sumusuway sa mga kanyang utos. So itong paghihiganting ito ay ating makikita. So makikita natin to sa banal na katarungan kung saan igaganti ng Diyos ang kanyang bayan sa mga bansang kumalaban or siyempre kumalaban sa kanya. So magandang gabi po Sir Robert Orsolino, maraming salamat po sa inyong pag-join. Yan, tayo po isama-samang mag-aral. Yan. So dito makikita rin natin ang katarungan ng Diyos ay tinitiyak sa talatang ito para sa mga mananampalataya na ang Diyos sa uli ay magdadala ng katarungan at pagpapatunay para sa kanyang mga tao. Maaari tayo magtiwala sa kanyang panahon at katwiran. At wala tayo ibang dapat pagkatiwalaan kundi ang Panginoon lamang. Kaya dapat din makita na bigyan natin kahalagahan ang pag-ayon sa mga layunin ng Diyos. No? Minsan ang buhay ng tao ngayon is nabubuhay sila sa naayon sa kanilang kagustuhan, sa kanilang pagiging masaya, no? Yun nga yung tanong ko lagi na hindi porket masaya ka, tama yung ginagawa mo. Madalas ay kasalanan ang ginagawa mo. Kasalanan na pinamumuhay mo kaya kung bakit ka sobrang saya. Nabubuhay sa aliw, nabubuhay sa karangyaan, nabubuhay sa pansamantalang kasiyahan, no? So, tandaan natin na ibibigay ng mundo is temporary lang. Temporaring satisfaction na hindi magbibigay ng panghabang buhay o pangmatagalang kasiyahan. So again, kaya dapat natin bigyan ito ng pansin. Mas bigyan natin ito ng oras. Ituon natin ang ating buhay sa panunumbalik sa Panginoon, sa pagsunod sa Kanya, upang hindi tayo maging katulad ng Kanyang mga paparusahan sa darating na araw ng Diyos. So tandaan natin, ang pag-asa sa pagliligtas sa atin ay binigay na, no? Ang gagawin lang natin is tayo sumunod. Sumunod tayo
sa kanya. Ang mga bansang ito, ang mga bagay na ito sa mundo ay tanging pansamantala lang na ito ginagamit ng kaaway upang tayo ay lumayo or mabago o maliko yung ating mga pagsunod sa Panginoon. Madalas tayo ay natatalo ng karamihan natatalo ng udyok ng kaaway, no? Temptation. So again, ang temptation ay nandiyan lang. Subalit yan ay pag ginab mo, doon ka magkakaroon ng kasalanan. So, ayan, sa Deuteronomy 7:9, sabi ni Pastor Dom, kaya ang sabi ng Biblia, kaya't para katandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong salinilahi. No? So hindi na sumisira sa usapan. Mark my words, no? Kumbaga ganun no? So ganun po ang Panginoon. Hindi nang iiwan. Sana lahat hindi nang iiwan. No, kaya dapat natin itong bigyan ng mas maraming panahon tayo ay maglingkod at sumunod sa kanyang mga kautusan, ibahagi ang ebanghelyo, ibahagi sa lahat, lalo na sa mga taong hindi pa nakakakilala sa kanya. So dahil ang pag-asa ng kanyang kaligtasan ay ibibigay niya, hindi na iiwan at tumatalikod. So kaya palaging paalala, assess, search, no? Pagninilay sa sariling saloobin. Assess natin yung puso natin, tayo ba talaga ay tunay na nananampalataya at sumusunod sa Kanya o baka naman sabi-sabi lang ng labi, sabi-sabi lang ng nguso pero hindi ng iyong puso. No? So tandaan po natin, nakatingin po ang Panginoon sa puso ng tao. Kaya assess your heart kung ano ba laman nito, kung ang Panginoon ba o ang ibang tao. So tandaan natin mga kapatid na hindi masamang magmahal ng iba pero dapat top priority natin ay ang Panginoon. Yan. So dapat natin suriin ang ating sarili mga puso para sa anumang puot o pagsalungat sa gawain ng Diyos at magsisi na naghahangad na maging kasangkapan ng kanyang kapayapaan at katarungan. So, ang pangalahatan, ang talatang ito sa loob ng mas malawak na konteksto ng Isaiah 34 ay isang makapangyarihan at nakakapukaw na paglalarawan ng paghatol na darating sa mga bansa at sa mundo. So, ang paggamit ng matingkad at kapansin-pansing mga imahe ay nagsisilbi upang bigyan diin ang kalubhaan ng paghatol ng Diyos at ang mga kahinatnan na pagsuway. So, ang talatang ito ay nag-aanyaya sa mga mambabasa o mag-aaral sa mga ibang mananampalataya na pag-isipan ang mga implikasyon ng kanilang mga aksyon at ang kahalagahan ng pamumuhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Napakalaga po na tayo ay nandoon sa ganoong paglakad, no? Sa huli, ito ay nagsisilbing paalaala ng mga kahinatnan na pagtanggi sa Diyos at ang kahalagahan ng pamumuhay na naayon sa kanyang mga turo, no? So magandang gabi sa aking kapatid sa True Close, Alvin Marquez. Maraming salamat kapatid sa iyong pagdaan. Yan, sana ay samahan mo ako sa ating pag-aaral, no? So sa verse 9, ang mga batis ng Edom ay magiging alkitran at magiging asupre ang kanyang lupa. Ang buong bansa ay masusunog na parang aspalto. Sa King James ang ginamit dito, and the streams thereof shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone, and the land thereof shall become burning pitch. Ito ay nilalarawan ng talatang ito ang nalalapit na paghatol at paggawasak ng Edom. So gamit ang matingkad na imahe ng lupain nito na nagiging isang tiwangwang at makademonyong tanawin. So sinasabi ng talata na ang mga batis ng Edom ay gagawing alkitran at ang lupa nito ay magiging asupre na nagpapahiwatig na isang ganap at nagniningas na pagkasira. Yan, salamat kapatid. Join ka lang palagi kapatid. Always welcome dito sa daily devotion natin. So tayo na sa Isaiah 34 verse 8 and 9.
So dito ay nagpapakita ito ng kaparusahan ng kanilang resulta ng kanilang pagsuway at pagsalungat sa Panginoon. Ito ay nagpapakita ng pagkasira ng lubos na pagkasira, sukdulang paparusahan na mula sa Panginoon. So ang batis ng idong ay magiging alkitran. So itong pariralang ito ay nagpapahiwatig ng kumpletong pagbabago ng natural na tanawin, no? From beautiful to ugly or from beautiful to beast. So makikita natin na nabago at napalitan ang kaayusan at naging magulo o naging sira. Ang Edom ay isang rehiyon sa timog silangan ng Israel na kilala sa masungit na lupain at isang lokasyon na napaka ganda. Ang pagbabago ng mga batis sa tar ay sumisimbolo ng pagkawasak, no? Pagkawasak, pagkasira, na nagpapakita ng kaparusahan, isang pagkasira na hindi na tinanggal ang kaayusan at naging pangit sa paningin. Dahil ang mga batis ay karaniwang pinagmumulan ng buhay. Alam naman natin ang tubig ay buhay, maraming ginagamitan ng tubig at dito ang kabuhayan ay naapektuhan, no? Isang bagay na lahat ay apektado sa pagkasira ng batis. So ang imaheng ito ay nagpapaalala sa pagkawasak din ng Sodoma at Gomora, kung saan umulan ng apoy at asupre na ginawa sa lupain na to. So ang paggamit ng alkitran, isang malagkit na susunog na sangkap, ay nagmumungkahi ng isang tanawin ng pagkasunog at pagkasira. So alam na natin yung ibig sabihin nito, no? Na nagbibigay diin ng kalubhaan ng paghatol ng Diyos. Pinakasagad o pinakamalubha niyang kaparusahan na ibibigay o papataw sa mga sumusuway sa Kanya. Yes, it symbolizes hell, no? Impyerno, no? Alam mo yung napakasuka lang pero times 7 yung init na ang Diyos ang nagpapanatili ng init ng apoy. So, again mga kapatid, yung tanong na ulit na anong ginagawa mo sa buhay mo ngayon? Ano ang ginagawa mo upang sundin mo ang Panginoon sa buhay mo ngayon? Ikaw ba ay yung sinusunod mo ang iyong kagustuhan? Mas sinusunod mo ba ang magpapasaya sa'yo? O mas sinusunod mo ang magpapasaya sa Diyos? So, isang tanong na talagang susuriin mo, ano ba yung ginagawa ko? Then assess, no? So, ang asupre kadalasan nauugnay sa apoy at isang simbolo ng banal na galit at paglilinis. So, ang pagbabago ng lupa sa asupre ay nagpapahiwatig ng isang sumpa sa lupa na ginawang baog, no? From productive to tawag dito, ano ba sir? Barrelless, barrelless, no? So walang production. So naaayon din to sa lupang hindi na matitirhan, no? Isang lupang nakatiwangwang na lang at wala nang ibang pwedeng manirahan. So ito rin ay imahe ng naaayon sa propesiya na ginamit sa buong Biblia upang ilarawan ang paghatol ng Panginoon sa mga bansang sumasalungat at kumakalaban sa kanyang utos or sa kanyang kalooban. So lahat ng bansa at tao na patuloy na sumuway sa kanyang utos ay makakaranas ng ganitong kaparusahan. Ang pagtukoy sa asupre ay nag-uugnay sa apokaliptik na mga pangitain, no? So kung saan ginamit ang asupre upang ilarawan ang lawa ng apoy, isang lugar ng walang katapusang kaparusahan. So isang lugar na kung saan ay hindi mo hahangarin mag-stay, no? Kung baga nag-check-in ka, is talaga hindi mo susubukan, hindi mo na hahangarin na pumasok pa. Pero again, ang tanong, anong ginagawa mo ngayon? So kaya ngayon pa lang mga kapatid, sa buhay natin ngayon, sa kapanahunan natin, ay marami ang patuloy na namumuhay sa kasalanan at pagsuway. So tayo bilang mga nag-aaral ay patuloy nating ibahagi ang ebanghelyo.
ang magandang balita na binigay na salita ng Panginoon na nagpapahayag ng panunumbalik sa Kanya. Manumbalik at pagsisihan ang mga kasalanan at mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. So, hindi pa huli ang lahat, pero wag mo nang hintayin na mawala ka pa hanggang sa ikaw yung manumbalik. Hanggat ngayon, tayo ay binibigyan ng paalaala, urgency, no? Immediate response, immediate action na tayo ay manumbalik sa Panginoon. Baka hindi natin alam, tayo pa ay magigising pa ba bukas o baka hindi na, no? So hindi na tayo makapagpuri sa ating Panginoon. So ang buong bansa ay masusunog na parang aspalto, ang kanyang lupain ay magiging maliyab, no? So ang paralalang ito na naglalagablab na aspalto ay nagbubunga ng isang eksena ng matinding apoy na hindi mapapatay. No? Again, tandaan natin, ang Panginoon ang nagko-control ng init nito. So, naalala ko yung sinabi ni Pastor Dom na hindi si Satanas. Kasi kung si Satanas na nagko-control nito, pinalamig na niya to. Di ba? Pero again, ang Panginoon po ang nagko-control at nagpapanatili ng init. So, isang malapot na elements or substance nagmula sa tar na ay lubos na nasusunog at ang pagkasunog nito ay kumakatawan sa kabuuang pagkawasak. Ang imaheng ito ay ginamit upang ihatid ang ideya ng walang hanggang pagkawasak, walang hanggang paghatol, walang hanggang kaparusahan. No? So kung saan ang lupa ay natupok ng apoy na walang natira o naiwan. So, ang konsepto ng isang lupain na nagiging isang magliliyab ay isang malakas na paglalarawan para sa banal na paghihiganti ng Diyos na naglalarawan ng mga kahinatnan ng kasalanan at paghihimagsik ng pagsuway at pagtalikod at paglaban sa Kanya. Naaayon ito sa mas malawak na tema sa Biblia ng kabanalan at katarungan ng Diyos na kung saan ang kalikuan ay sinasalubong ng matinding kaparusahan. So again, yung tanong ulit na ano ang ginagawa mo ngayon? Saan ka nabubuhay? Ano yung pinamumuhay mo? Ang sarili mo lang ba o ang makapagpapuri sa Panginoon? 1 Corinthians 10:31 lang, no? Always remember yung atong ginagawa, no? Ito ba ay nakapagbigay kaluguran, kapurihan sa Panginoon? So, always ask. I-assist natin. So, ang imahe nagsisilbi ring babala sa ibang mga bansa na nagbibigay diin sa kabigatan ng pagtalikod sa utos ng Diyos. So, sa lahat dun, no? Sa lahat, sa panahon na natin, tayo po ay huwag maboring, huwag magsawa, huwag mapagod, sapagkat hindi masasayang ang ating pagpapagal. So, dito, ang mga likas na elemento na binago bilang tanda ng paghatol ng Diyos, ay sumasagisag sa ganap na pagkawasak at pagkasira ng bansa. At ito nga po ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoon sa ikatutupad ng kanyang mga pangako at propesiya. So, ang realidad ng banal na paghukom at paghatol ng Diyos ay totoo at hindi ito may iwasan ng sino man para sa mga sumasalungat at kumakalaban sa Kanya. So, ang Isaiah 8 and 9 ay nagsisilbing malinaw na paalaala ng mga kahinatnan o resulta ng ating kasalanan o patuloy nating pamumuhay ng walang pagsunod sa Panginoon. So, ang patuloy na paghihimagsik at pagsuway at pagtalikod natin sa Diyos ay mayroong resulta, no? Mayroong kahihinatnan. So mga kapatid, palagi natin tandaan, beware, assess, always ask the Lord, no? So ang pagwawasak dahil sa pagbabago ng mga natural na elemento ay sumisimbolo sa kabuuan ng paghatol ng Diyos. Kumbaga, napanood ko yung sitwasyon kanina, no? Dumaan lang sa newsfeed ko yung sitwasyon ng mayaman at si Lazarus na nakita natin, no, na pinakita na nandun na sa Bible, nandito na sa Biblia. Subalit yung iba, pinawalang bahala pa rin. Akala nila ay kwento-kwento lang. Pero hindi po, alam natin ito ay totoo. So, huwag na natin pong hintayin na mangyari pa sa atin. Huwag na natin hintayin na
maging huli pa ang lahat. Dapat ngayon pa lang, this time, no? Now, yun yung word eh. The time is, pinakamalagang oras is ngayon. So, hinihimok nito ang mga mananampalataya na suriin ng kanilang mga buhay at bumalik sa Diyos. Ang panunumbalik sa Diyos, ang tunay na resulta, ang tunay na dapat na aksyon na maging buhay ng mga mananampalataya. Dahil tandaan natin na ang pag-asa ay binigay na ng Panginoon, subalit sa karamihan ngayon ay nabubuhay sa maling aksyon. No? So habang ang talata ay nagsasalita ng paghatol, ito rin ay tumutukoy sa pag-asa ng pagtubos para sa mga nagtitiwala sa Diyos. So may paghatol, may pagpaparusa at may pagliligtas. So kasama sa mas malawak na konteksto ng Isaiah ang mga pangako ng panunumbalik at kaligtasan. So again, yung pamumuhay sa liwanag, pamumuhay sa Diyos, pamumuhay natin sa pagsunod ay ang magiging kahinatnan nito, siyempre yung pamumuhay natin sa walang hanggang liwanag na kasama ang Panginoon. So ang pag-unawa sa kabigatan ng paghatol ng Diyos ay dapat mag-udyok sa mga mananampalataya na mamuhay ng may walang hanggang pananaw na inuunawa ang kanilang relasyon sa Diyos at ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Again, anong ginagawa natin ngayon, no? So, lagi po nating tingnan, no? Mag-reflect tayo, tingnan natin, manalamin tayo kung tayo ba ay tunay na sumusunod sa utos ng Panginoon o baka napipilitan lang, compliance lang, may masabi lang, no? Tulad nga po nung napanood kong video kanina, hindi kailangan na maganda ang suot mo dahil ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso mo. So sa kapangkalahatan ng talatang ito ay isang makapangyarihan at nakaapukaw na talata na nagsasaad ng kalubaan ng paghatol ng Diyos. Again mga kapatid, nandito na ang Biblia, kailangan natin siyang unawain at ipamuhay, no? Again, yung aral madaling gawin kung tayo ay mayroong bukal na pagsunod, no? Pero kailangan natin unawain at ipamuhay. So gaya ng maraming talata sa Biblia, hinahamon ng talatang ito ang mga mag-aaral o magbabasa na isaalang-alang ang mga implikasyon ng kanilang mga aksyon. So tandaan natin, pag-isipan natin mabuti ang ating mga ginagawa sa ngayon, no? Huwag na natin hintayin na tayo ay makasama pa sa mapaparusahan. At tandaan natin, ibahagi natin ang ebanghelyo dahil ito po ang Great Commission ng Panginoon. So ibahagi ang dapat nilang malaman. Kaya nga mga kapatid, tayo ay mamuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon, sa kalikasan ng Panginoon, at sa utos ng Panginoon upang tayo ay makapagbigay patuloy ng pagpupuri at maitaas natin ang kanyang pangalan at siyang makilala sa buong sanlibutan. Hindi ang makasalanang gawain na nagiging normal na sa panahon ngayon, no? Nakikita mo, ang mga nakikita mo na sa online, ay yung dating may SPG pero ngayon open na. Pero grabe, no? Nagiging laso na para sa iba ang mga nakikita sa online. So again mga kapatid, tayo ay patuloy na mag-aral, ipamuhay ang mga natututunan upang ito ay makita ng mga tao at tayo ay makapagbahagi ng kabutihan ng Panginoon. Again, dito lang po natin tinatapos ang verses 8 and 9 na sana po ay naunawaan natin mabuti na ang mga ginagawa natin ngayon sa panahon natin ay may kahihinatnan. Ang tanong na lang, ano ang ating ginagawa at ano ang ating pamumuhay sa ating araw-araw na buhay. So again, yun lamang po, bukas po ay verse 10 tayo. Yan, may pahabol po si Pastor Dom, basahin ko. Sa awit 96, 8 and 9, ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, umarap na nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Diba? Pati ang diablo nanginginig yan habang nagpupuri sa Panginoon, no? So tayo po ay
tayo po ay mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Paulit-ulit ang mga paalaala, panunumbalik, pagsisisi sa kasalanan dahil ito lamang po ang susi upang tayo ay makasama sa kanyang mga ililigtas. Dahil ang totoong pananampalataya kay Kristo ang siyang makapagsabi kung tayo ba ay maliligtas o maliligo sa init ng apoy. So yun lang po. Tayo po ay sama-sama manalangin sa ating pangwakas na panalangin. Maraming salamat po Ama sa gabing ito sa patuloy na pagbibigay ng karunungan, kalakasan at buhay na ibinibigay mo. Kami po ay patuloy niyo pong gabayan sa bawat araw, sa bawat pagsunod sa iyo na lahat ay malampasan namin dahil sa tulong mo, dahil sa gabay mo Panginoon, ang iyong karunungan na iyong binibigay sa amin ay patuloy nagiging tandata sa aming buhay sa bawat araw na dumadaan. Patuloy niyo pong gabayan ang mga hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang po ang kumilos. Kami po ay iyong patuloy na gamiting instrumento upang maibagi ang iyong mga salita. Ito po ay tinatas namin sa iyong ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So, maraming salamat po, Pastor Nanding, Sister Irene, Ate Alma, sa Ornido Family. Nandito po si Kuya Bob. Yan, siyempre, salamat din kina Pastor Dom, Princess, at siyempre sa Panginoon lamang po ang lahat ng papurit parangal. Maraming salamat. Kita-kita po tayo bukas. Verse 10 po tayo ng Isaiah 34. Yan. Maraming salamat. To God be the glory. Bye-bye. Bye-bye.